Magandang tanghali sa lahat. Ngayon ay ang ating ikapitong linggong talakayan para sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao, ikasampung baitang. Bago natin tatalakayin ang ating paksa ay babasahin ko muna sa inyo ang mga sumusunod na layunin. Una, natutukoy ang mga isyu tungkol sa paggamit ng kapangyarihan at pangangalaga sa kalikasan. Ikalawa, nakagagawa ng mga angkop na kilos upang maipamalas ang pangangalaga sa kalikasan. So, ang ating paksa ay pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa aklat ng Genesis, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan bilang lalaki at babae. Binasbasan sila ng Diyos at binigyan ng tagubilin na magparami. Kaakibat ng pagbasbas na ito ay ang utos na punuin ang daigdig at magkaroon ng kapangyarihan dito, lalo na sa lahat ng kanyang nilalang. Ang kalikasan ay tumutukoy sa lahat ng nakapaligid sa atin na maaring may buhay o wala. Ito ay kinabibilangan ng mga puno't halaman at lahat ng iba't ibang uri ng hayop mula sa maliliit hanggang sa malaki. May tuturing ding bahagi ng kalikasan ang lahat ng salik na siyang nagbibigay daan o tumutugon sa mga pangangailangan ng mga nilalang na may buhay upang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Kabilang dito ang hangin, lupa, tubig at iba pang mga anyo nito. May buhay man o wala kapag sumusuporta sa pagpapatuloy ng buhay ng mga nabubuhay na nilalang ay may tuturing na bahagi ng kalikasan. Ang kalikasan ay kaloob sa atin ng Diyos upang tayo ay patuloy na mabuhay. Sabi nga sa Compendium on the Social Doctrine of the Church, sa bahaging may kaugnayan sa kalikasan, ang ugnayan natin o kaya'y tungkulin sa kalikasan ay makikita sa kung ano ang ugnayan natin sa ating kapwa at sa Diyos. Subalit sa pagdaan ng mga panahon, mukhang nag-iba ang pagtingin at pagtrato ng tao sa kahalagahan ng kalikasan. Ang tao ay nagpatuloy sa walang habas na paninira sa pag-aakalang siya ay may karapatan sa kalikasan. Nilaltrato ng tao ang kalikasan. Mga maling pagtrato sa kalikasan. Maraming mga pagmaltrato at paglabag ang ginagawa ng tao na tuwirang taliwala sa pangangalaga sa kalikasan. Isa-isahin natin ang mga ito at pagkatapos suriin mo ang iyong sarili kung kabilang ka sa mga kabataan na gumagawa rin ng mga ito. Una, maling pagtatapon ng basura. Dahilan sa komersyalismo at konsumerismo, nagkakaroon ng tao ng maraming bagay na nagiging patapon o hindi na maaring magamit. Walang habas ang ginawang pagtatapon ng basura kung saan saang lugar na lamang. Ang bawat bagay na may tuturing na wala ng gamit ay ikonsiderang wala ng halaga kung kaya't kadalasan itinatapon na lamang ito. Dahil sa walang habas na pagtatapon ng basura, nagbabara ang mga daanan ng tubig. Kung kaya't kapag dumating ang malakas na ulan, di maiwasan ang pagbaha. Dagdag pa rito ang paglaganap ng mga sakit. Ito ay sa dahilang naging ugali na rin ng tao ang hindi tamang pagtapon ng mga maruruming basura o kalat na pinamumugaran ng mga insekto at mga mikrobyong nagdadala ng sakit. Ikalawa, illegal na pagputol ng mga puno. Ang mga puno at iba pang halaman ang siyang tagapagbigay sa atin ng napakahalagang hangin sa ating hinihinga upang mabuhay tayo at iba pang mga hayop. Bukod pa rito, ang kanilang mga ugat ay tinuturing na tagapagdala at tagapag-ipon ng underground water na siyang pinagmumula ng malinis na inuming tubig na atin ding kailangan upang mabuhay. Kapag ang mga punong ito ay may mahalagang papel na ginagampanan sa siklo ng material o cycle of materials sa ating kapaligiran ay nawala o kaya naubos, tiyak ang pagkakaroon nito ng malaking epekto sa mundo. Ikatlo, polusyon sa hangin, tubig at lupa. Ang dalawang suliraning mabanggit sa itaas ay nagdudulot ng polusyon. Ang hangin na ating nalalanghap,
ang tubig na iniinom at kailangan sa kalinisan at ang lupang sumusuporta sa mga halaman ay unti-unting dumudumi dahil na rin sa maling gawain ng mga tao. Ito ay ang malawakang polusyon na siyang nagpabago sa kondisyon ng hangin, tubig at lupa na kailangan ng tao upang mabuhay. Ika-4, pagkaubos ng mga natatanging species ng hayop at halaman sa kagubatan. Ang Pilipinas ay napagkalooban ng Diyos ng isang napakagandang kagubatang tropikal. Dito makikita ang iba't ibang uri ng mga halaman at mga hayop ng iba ay dito lang na talaga makikita. Mapalad tayong mabigyan ng ganitong kaloob, ngunit sa panahon ngayon, ang diversity na ito ay unti-unting nauubos. Maraming uri ng mga hayop at halaman ang unti-unting nawawala at namamatay dahil sa malawakang pang-aabuso ng tao rito. Maraming uri ng hayop at halaman ang nagiging threatened, endangered at pinakamalala sa lahat ay ang kanilang extinction. Ika-5, malabis at mapanirang pangingisda. Ang Pilipinas ay nabiyayaan din ng mayamang karagatan at iba pang anyong tubig. Iba't ibang uri ng isda ang naninirahan dito kung kaya't maraming lugar dito sa atin ang umaasa sa pangingisda bilang kanilang ikinabubuhay. Subalit ang yamang dagat na ito ay unti-unti na ring naubos dahil na hindi matigil na cyanide fishing, dynamite fishing at systematic moro-ami na pumupinsala hindi lamang sa mga isda kundi maging sa kanilang natural habitat o tirahan. Ika-6, ang pagko-convert ng mga lupang sakahan, iligal na pagmimina at quarrying. Bakit nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng bigas, asukal at iba pang produksyon o produktong mula sa mga magsasaka na ayon sa pangangailangan ng tao? Dahil sa hindi na mabilang na mga lupang sakahan ang hindi na tinatamnan dahil ginawa ng subdivision, golf course, ang mga hotel, expressway at iba pa. Ika-7, global warming at climate change. Ang malawakang pag-iiba-iba ng mga salik na nakaapekto sa panahon na nagdudulot ng matinding pagbabago sa pangmatagalang sistema ng klima ay ang tinatawag na climate change. Ang patuloy naman na pagtaas ng temperatura, bunga ng pagdami ng tinatawag na greenhouse gases, lalo na ng carbon dioxide sa ating atmosfera ay tinatawag na global warming. Ang global warming ay nagdudulot ng climate change. Ito ay sa paraang patuloy na pag-iinit ng panahon na nakaapekto sa kondisyon hindi lamang ng atmosfera kundi din sa mga glaciers at icebergs na lumulutang sa mga dagat ng mundo. Dahil sa matinding init, unti-unting nalulusaw ang mga glaciers at icebergs na nauwi sa pagtaas ng level ng tubig sa dagat, mga pagbaha at matinding pag-ulan. Ang global warming naman ay nagdudulot ng mahabang tag-init na nauwi sa malawakang tagtuyot o El Niño, o kaya naman ay malawakan at matagal na pag-ulan o La Niña. Ika-8, komersyalismo at urbanisasyon. Ang komersyalismo ay tumutukoy sa pag-uugali ng tao at mga kilos na nagpapakita ng labis na pagpapahalaga na kumita ng pera o kaya ay pagmamahal sa mga material na bagay sa halip na ibang mga pagpapahalaga. Ang urbanisasyon naman ay ang patuloy na pag-unlad ng mga bayan na maisasalarawan ng pagpapatayo ng mga gusali tulad ng mga mall at condominium units. Ang dalawang ito ay maaring iugnay sa konsumerismo na isang paniniwala na mabuti para sa tao ang gumasta ng gumasta para sa mga material na bagay at serbisyo. So ito ang mga halimbawa ng pagsisira ng kalikasan ng mga tao. Unang halimbawa ay ang pagtatapon ng mga maraming basura. Ikalawa ay illegal logging o pagputol ng mga puno. At ang isa naman ay ang pagmimina. At ang ika-4 na larawan ay ang paggamit ng dynamite fishing na siyang nagiging dahilan sa mga pagkamatay ng mga maliliit pa na isda o tirahan nila. So, maraming salamat sa pakikinig sa ating paksa.
Inaasahan ko na marami kayong natutunan tungkol sa pangangalaga sa ating kalikasan.